Sa video na to, gagawa ngayon tayo ng beef broccoli. Sobrang dali lang nitong gawin at i-share ko din sa inyo ang mga tips kung paano mapapalambot yung baka. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong baka. So ang una nating gagawin, i-slicein lang natin siya papunta sa grain niya. So makita nyo yung grain, papaganon, slicein lang natin siya. So nakita nyo, pahabang ganon. Ang next step naman natin, hihiwain natin siya across the grain. So pakabila naman. So para yung grain niya maliliit lang at siguradong mas magiging malambot yung kalalabasan ng karne natin. Siguraduhin nyo lang pantay-pantay halos yung pagkakahiwa nyo. So pagkatapos nating mahiwa lahat ng mga karne, susunod naman natin, ibe-velvet naman natin siya. So velveting, technique siya ng mga Chinese restaurant, gumagamit ng baking soda para mas mapalambot yung mga karne. So ilagay lang natin siya sa bowl. Tapos imamarinate lang natin siya ng soy sauce, oyster sauce, black pepper, optional dark soy sauce, secret ingredients, baking soda, at cornstarch. Then i-mix lang nating mabuti hanggang ma-absorb ng karne lahat ng mga marinade. So kapag na-mix na natin ng mabuti at na-absorb na lahat ng marinade, maglalagay naman tayo sa huli ng cooking oil. So naglalagay tayo ng cooking oil para ma-lock in lahat ng marinade dun sa karne. Then tuloy lang natin yung paghalo. At pagkatapos ise-set aside lang natin siya ng mga 15 minutes. Ngayon naman ipiprepare natin yung mga aromatics. Nagamit tayo ng 2 sibuyas. Then i-slicein lang natin ng pahaba. So okay lang na medyo makakapal yung hiwa. Susunod naman, 4 na bawang. So imi-mince lang natin to. So chop lang natin mabuti. Next naman, magagadgad lang tayo ng konting luya. So gamit yung microplane, mag-grate lang tayo ng luya. So nakakatulong yung luya para mabawasan yung lansa ng karne ng baka. Then susunod naman natin yung broccoli. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-prepare ng broccoli para maganda siyang tingnan. So tanggalin lang natin yung tangkay. Tapos siguraduhin natin buo yung mga florets niya. So dito, tatanggalin nyo lang isa-isa. So ayan, sigurado buo para mas maganda siya sa presentation. So ayan, oh. Tapos itong magkakadikit, pwede mo nang alisin ng kamay. Tapos kung medyo malaki, hatiin nyo na lang ng konti. Then ise-set aside lang natin. Pagkatapos, itong mga tangkay, sayang din naman, sobrang mahal ng kilo. Gamitin na rin natin. So tanggalin lang natin yung matatigas na part sa gilid. Bali, itong tangkay na to, edible din naman to. So, slicein lang natin din siya ng maninipis. Then, gagamit din tayo ng medyo maliit na carrots. So, gagawin natin sa carrots, lalagyan lang natin ng konting design. Pero itong carrots, optional lang para lang may additional na gulay, tsaka kulay yung dish natin. Then, itong step na to, optional lang to para lang may design. Tapos, slicein lang natin ng pabilog. Then, set aside natin. So, after nating ma-prepare yung mga ingredients, ang una nating gagawin, iba-blanch natin yung mga gulay. So, sa kumukulong tubig, maglalagay lang tayo ng konting asin. So, para may lasa na yung gulay na iba-blanch natin. Then, maglalagay din tayo ng konting mantika. So, kaya natin binablanch yung mga broccoli at saka yung gulay natin para mas maging matingkad yung kulay niya at mas mabilis siyang maluto mamaya pag in-stir fry natin.
Una natin ibablanch yung mga broccoli. Ito, sobrang sandali lang. Siguro mga less than 1 minute lang. So, ganun lang siya kadali. Tapos, hahanguin lang natin. Then, ilalagay natin sa ice bath. So, kaya natin siya nilalagay sa ice bath para mahinto yung cooking process niya. At hindi siya ma-overcook. Next naman natin ibablanch yung carrots tsaka yung tangkay ng broccoli. So ito, ibablanch natin to ng mga 2 to 3 minutes. So after 2 to 3 minutes, hanguin din natin siya. Tapos isasama na rin natin siya dito sa hinanda nating ice bath. Then set aside lang natin. Then after natin mag-blanch, so magsisimula na tayo mag-stir fry ng mga karne. So painit lang tayo ng wok. Tapos maglalagay tayo ng bagong mantika. So medyo maraming mantika ilalagay natin. Then kapag mainit na yung mantika, magsisimula na tayo mag-stir fry ng mga baka. So siguraduhin nyo lang malakas yung apoy. Tapos i-stir fry lang natin to ng mabilis. Siguraduhin natin hindi magtatagal para hindi mag-overcook at hindi tumigas yung mga karne natin. Then after nating ma-stir fry, set aside lang natin to. Same wok na gamit natin, magdadagdag lang tayo ng konting mantika. Tapos magigisa na tayo ng sibuyas. So gisahin lang natin to hanggang maging translucent. So kapag kulang pa ng mantika, pwede pa tayo magdagdag. Tapos pag translucent na, sunod natin yung mga bawang. Sunod na rin natin yung luya. So kapag light brown na yung luya tsaka yung bawang, next naman natin ilalagay yung mga gulay. So stir fry lang natin to. Pagkatapos, babalik na rin natin yung mga karne. Then titimplahan natin siya ng toyo, oyster sauce, konting asukal, paminta, optional yung dark soy sauce. Then halu-haluin lang natin. Maglalagay tayo ng konting tubig para sa sarsa. Tayaan lang natin na medyo lumapot ng konti. So kung mapapansin nyo, hindi naman yan magsasabaw kasi mamaya lalagyan natin siya ng cornstarch slurry. So after 2 minutes, maglalagay naman tayo ng slurry. So para maging malapot yung sauce ng ating beef and broccoli. Then hintayin lang natin itong lumapot, then okay na to. So kapag malapot na yung sauce, papatay na natin yung apoy. At then ipipinish natin ng konting sesame oil. At ready na ang ating beef and broccoli. Ngayon, ipe-plating naman na natin yung ginawa natin. So, ito na ang ating finished product. So, tikman na natin to. Malambot. Tapos nakita nyo, green na green pa din yung mga broccoli, tsaka hindi siya overcook. At kung nagustuhan nyo yung recipe video natin na to, pwede kayo mag-comment sa baba kung gusto nyo mag-request ng iba pang recipe video. So kita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.